Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Tukoy na ni Mayor Isko Moreno kung sino ang nasa likod nitong mga tinaguriang Gen Z na mga hamog boys at mga batang iskinita at batang mga Quiapo, batang Santa Cruz at kung saan saan galing na sulok ng Metro Manila ang mga yan, hinakot. Dahil meron palang nagpupundo at nagbabayad sa bawat isa 1,005. Isa daw attorney na dating politiko, binakapan ng Filipino-Chinese na bilyonaryo. Sino kaya yon? Namataan ko si Topacio kahapon na nasa likod ng yung pag-umpisa ng rally ng mga DDS. Kaya yon, hint na yon, di ba? At sino ba yung Filipino-Chinese na mayaman? Ay wala nang iba. Yung sa Bungero yata. Kaya ito, panoorin natin ng video courtesy sa atin ng UNTV. Ivan, anong report ang natanggap nila at sino daw ba yung pasimuno ng gulo sa rally kahapon dyan sa Maynila? Ella, ayon sa panayam natin kanina kay Manila Mayor Isko Moreno, maaaring isang abogado at dating politiko na may Filipino-Chinese financer ang nasa likod ng pagbabayad sa mga kabataang nagsimula ng gulo sa isinagawang rally kahapon, September 21. Sa kasagsagan ng anti-corruption rally kahapon sa Maynila, nagkaroon ng paninira ng mga ari-arian ng gobyerno, pati na rin mga properties sa mga pribadong establishmento. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, base sa kanilang initial na report, mayroon ng mga individual na lumulutang na maaaring nasa likod ng mga ito. May mga sketchy report kami na funded ng isang abogado at isang Filipino-Chinese na dating politiko. Those are sketchy report. Sila yung mga nagpondo doon sa mga bata. Okay, so Filipino-Chinese na dating politiko. Politiko ba si Atong Ang? Parang hindi yata. Pwede rin kasi na ano yan Di ba naging kanang kamay din yan ni Digong noon. Wala akong maisip kaya pag-i-comment na lang sa ating comment section kung sino itong half Chinese na politiko na nagpupundo kasi mayaman sa isang attorney ni Digong yan tsaka ni Kibuloy. Alam niyo na kung sino yan, nandyan sa rally. Letter T, Topacio. Nakita ko kahapon yan sa rally sa mga balita. Natamaan siya ng video hindi niya alam natamaan siya ng camera. Kaya wala nang iba. Alangan naman kung sino, di ba? Kaya tama yung sinabi ko kagabi na itong mga Gen Z na ito ay DDS at walang ibang sinisigaw kundi sigaw-sigaw lang at walang laman, di ba? Walang ingredient, hindi nga nila alam kung sino yung kurakot Kasi ang rally kahapon ay about sa mga kurakot. Dapat nang isisigaw doon mga pangalan nila si Escudero, Jingoy Estrada, Villanueva, mga Diskaya, pati na si Sara Duterte, number 1 na naglulusta Dapat yun ang isisigaw nila. Wala Yung mga nakaitim na yun ng mga nagsusunog ng mga sasakyan at nanloob ng mga hotel, nagnakaw, ay talagang mga magnanakaw yan sa yan sa Quiapo, mga batang Quiapo, batang hamog, diyan sa Santa Cruz, sa Sampaloc, di ba? Diyan sa sa Catalunya, merong mga looban diyan Sa likod ng UST, maraming squatter diyan Kaya palagay ko, diyan ang galing yung mga na yan. Yung mga kabataan na naka-short pants pa Mukhang galing pa sa sa laro. Di ba mga kababayan? Kaya siyempre maraming nag-report kay Isko Moreno kung sino talagang nag-back up diyan. Kaya alam ni Isko Alam na alam. Alright, pakinggan natin muli si Isko Yorme ng Metro Manila. Pagtitiyak ng alkalde, pananagutin sa batas ang lahat ng naaarestong sospek, mga kasabwat at sino mang nasa likod ng kaguluhan. Ayon naman sa Manila Police District, iimbestigahan nila ang mga naturang impormasyon patungkol sa mga mastermind ng paggulo.
Samantala, patuloy namang nakabantay ang ilang pamilya at kaanak ng mga naarestong individual sa labas ng Manila Police District. Ito mga kababayan, balikan natin tong bakit ba ginugulo ng mga magulong ulo ang peaceful rally kahapon. Kita nyo naman doon sa Luneta, diba? Sa Shrine, sa EDSA. Doon sa rally nila Vice Ganda, walang gulo eh. Diba? Kasi wala doon ang DDS. Pero doon sa Liwasang Bonifacio, sa Aguinaldo, ay ang gugulo kasi nandun nakapwesto ang mga DDS. At diba, inaway pa nila yung madre, pinagsisigawan yung madre. Meron ding reporter na kanilang pinagsisigawan. Meron ding isang itong makabayan na nagawi sa grupo ng DDS ay kinuyog nila eh. Halos tinatadyakan daw siya eh. Kaya baka mamaya makagawa ko ng video noon para makita niyo mga kababayan kung sino yung reporter at yung isang lalaki pa na binugbog yata ng mga DDS sa Liwasan at sa Aguinaldo, Camp Aguinaldo. Okay, so ito. Balikan natin ang balita courtesy ng UNTV. Ito na yata yung mga magulang ng mga yagit to. Kanilang tutubusin yung mga anak nila eh, na mga pasaway kagabi. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Ayan, so ito na nga yun. Itong marami dyan sa pagkaumaga to eh. Kaninang umaga ay pinuntahan ng mga magulang ang kanilang mga anak na nandyan, na aresto eh. At nakapagtataka, mayroong mga babae. Bakit may mga babae doon na teenager? Mga girlfriend kasi yun. Girlfriend ng barkadahan kasi yan. At tawag nila mga gangster daw sila. Kaya ang kanilang mga girlfriend ay dala-dala din nila. Kaya nasamang nahuli. Kaya babae lalaki marami. Nahuli kagabi 100 plus. Ngayong umaga ay 200 na daw eh. 200 mahigit. Ganon din sa pulis. Sa kapulisan kahapon 100 plus ang nasugatan. Pero ngayon ay 200 plus na daw ang nadala sa ospital para ipagamot. At isa doon ang napakaluba. Malaking sugat, wakwak. Ang liig daw eh. Dahil sa pinagtatapon na itong mga basag na butin, itong mga walang modo na kabataan. Akala ba naman nila na sila yung sinasabi ni Jose Rizal na kabataan ng pag-asa ng bayan? Hindi sila yun. Sila yung kabataan na pirwisyo sa bayan. Iba yung mga pag-asa, yung talagang mga matitino, nag-aaral at mabait. At takot sa Diyos at hindi naniniwala kay Digong. Kasi kung maniniwala kayo kay Digong, ay kay Satanas na kayo papanik niyan, mga kababayan. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Ang pikon ay laging talo. Ako'y magpapaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy. At sa mga bago pa lamang kayo nakabisita sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.